VIP. Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo ako binan. Sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo ako binan. And the Senate can propose, concur. Yun. Mag-propose ka lang pero hindi ka pwedeng mag-impose. Eh, ang nangyayari, nag-impose na, 2 tao lang. Ito yung pinaka-ayaw ko. Ito yung anomalous eh. Bakit sa kabila ng pagtatalo namin ng 4 na buwan pagkatapos sa kadulu-duluhan, 2 taon na lang nag-usap at hindi rin alam ng membro ng BICAM? Yun. Dapat pala magpaliwanag din dyan si Senate President Jesus Cordero. Tapos hanapin natin yung BICAM ba nasa saligang batas? Walang BICAM sa saligang batas. Palaging ganyan kasi yan nangyayari. Yan ang gusto ko sanang ayusin eh. Anyway, kung saglit si Senator Ramy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? kung kailan tapos na. Di ba? Nagawa na. Hanggang doon lang ba? Sasabihin mo ngayon na, may himala. Eh, sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo ako binan. Isipin mo, naghanap pa siya ng naghanap pa siya ng CCTV para malaman niya kung sino ba yung nag-attend. Kasi sa akin palagay ka niya, the BICAM report was ratified viva voce. Ibig sabihin, ano lang. Salitaan lang po. Ay, who are in favor, say ay. Say walang pirmahan. nay. Gusto niya makita kung sino yung physically present doon sa plenary. Hindi rin doon siya binigyan. Ang sabi raw nung namamahala ng CCTV, Madam Senator, because of the provisions of the privacy law, hindi ako papayag sa ganyang klaseng pangangatwiran, Jen. Maniwala ka sa akin. Naman. Hindi nila na-provide pala yung kopya ng CCTV kung sino-sino. Binabanggit pa niya ganito. Sabi pa niya, hindi ba parte ng ating custom and tradition na kapag kayang nilabas na yung nilabas na yung BICAM report na yan, pipirmahan natin lahat yan, miski na yung bawat pahina. Opo. Kasi pinirmahan lang nila kanya yung signature page, yung kaduluduluhan. Pero yung kasano po sa gilid, yung mga marginal spaces, pumipirma po yan. Yan po yung customary natin. Yun ang tradisyon natin. Bakit hindi po natupad yan? Okay, kung ako yan. Ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Para lang pigilan mo. Ngayon, ang ibig kong mayari rito, dahil sa tinitingnan ko, mali itong nangyaring ito. Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction, ha. Dito po, ito bang si Aimee Marcos ay palabas lamang ang kanyang mga pagsasalita o kanyang pagbubunganga sa kanyang pinsan na si Tambaluslos at sa kanyang ading, kaya nga tinuturing siyang super ate, hindi super tae, super ate. Di mo ba? Kaya dito, bubusisihin po natin dito, kasama po ang ating idolo at number 1 Senador Congressman Rodante Marcoleta, na kung saan ipapaliwanag po sa atin ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na kung saan yung tinatawag nating pag-increase ng mga budget at pagsingit ng maraming budget dyan sa 2025 GAA, di ba? Yung 2025 budget po, national budget, Kaya dito mga ka-reaction, makikita po natin dito na ang tatlong yan, si Marcos Jr., si Tambaluslos, at saka po itong si Super Ate, nagkakamali lang pong pronunciation ko, makikita po natin dito na meron silang palabas sa salungatin mo ko, ngunit biro lang. Alright, pakinggan po natin si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Takin niya, O increase of about 35%. Opo. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung AKAP? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference, sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng 2 kapulungan, nung dinideliberate yung budget, mapa kamara,
mapasenado, wala naman yung item ng akap na yan. Oo, di ba? Bigla na lang, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, Teka lang, ang malaking katanungan po, bakit na-delay ang pagpirma ni Bobong Marcos sa ating national budget sa 2025? Ito ba talagang gusto niya o tutol siya? Tutol siya dyan sa ginawang budget? O talagang natakot siya? Balita ko po natakot siya. Hindi balita. Ito mismo sinabi po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na kung saan ito po, pakinggan po ninyo. nagbigay ng may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay ginawa, pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP Gen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard. Opo. At ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Na karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Di ba? Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami ko, Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Opo. Sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi ni ano. Kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National So ibig sabihin po mga kareaksyon, ang hindi pagpirma ni Bobong Marcos dito sa National Expenditure Program or National Budget sa 2025 ay hindi dahil ayaw niya, kundi dahil meron pong mga taga-militar, retired military servicemen, or mismo ngayon na current or active in men and women in uniform, na hindi lang nila sinasabi na may tinatawag natin disgusto sa nangyayaring nakawan sa ating bayan, o diretsahin na natin, nakawan. Pero dito, hindi dahil matalino si Bobong Marcos, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot na siya sa mga general. Natatakot siya sa katulad ni Cap Dado, kay Supremo, tsaka kay Colonel Mitran. Kasi marami-rami na po ang mga umaalma, katulad ni General Orlando De Leon, General Carlos, di ba? Marami po yan. Kaya dito, patuloy po natin, bakit nagkakaroon ng katarantaduhan? Sobra naman ang pagnanakaw. Sobra naman ang lantaran ng mga pandaraya. Kinat ng iba-ibang mga ahensya, dinagdagan ng 200 billion ang DPWH. Na wala namang flagship project. Itong inutil na. Alright, tuloy po natin, mga ka-reaction. Tuloy natin, Ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. May mga 400 billion na po sila. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon Reserve yun Reserve fund. Reserve fund yun kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon, opo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, yung per capita ng doon na lang sa per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga ang kailangan mo. Nandito pa si Kuya 1.1 trillion. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion. Wala na, naalala ko talagang i-enroll mo lahat ng Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. Ano masasabi mo ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag nilang universal health Paano program. mo ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala.
Walang himala o may himala? Parang yan nangangapa kami sa dilim. Mayroon pa mga ganun eh. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Oo, di ba? Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Yun. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list. Yun. Ganun na salita niya, no? Tingog. Talagang nagpahayag siya ng Tingog yun, disgusto. tingog. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ito na ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako na muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo, oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya gano'n. Diba? Pabida ka daw, pabida. Oy! Jaime Lacson, Jaime Lacson. Jaime Marcos, pabida ka. Bigyan mo akong ganyan, bigyan mo akong ganito. Oy, tumigil ka dyan, ha? Kasama ka. Nag-focus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya gano'n. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo, oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Wala. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganoon, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niyo doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita nung matandang senador na kung pangalan ni Dominador Aito na yata dyan. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Aito na. Ako, hindi ko na, senador na ganyan. hindi ko na kabisado yun dyan. Kasi kilala na sila Mig Subiri na po kilala ko. Mig Subiri na, kasama ko. Ang pambansang budget. Totoo naman yun dyan. Yan ang tatakip sa pangangailangan. Sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Opo. Kabuhayan, lahat ng interes na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Ba't di ka nakipaglaban? Oo nga po, Kasi dyan kung ako nandun, magkagulo na kami kung magkakagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang hindi ako pumirma. Dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin. Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma eh. Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat ginagawa? Dapat hindi sila pumayag na matapos. Yun lang sumulat ako. Asan ka ako yung papeles na hindi ako papayag na matatapos ang ito nang hindi nyo ako binibigyan. Gugulo po ako. Kinakailangan magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ito, Jen. Opo. Pagkaraniwan, pagkatapos ng
zona ng Pangulo. Nangyayari naman yan July Totoo po. No? Siguro mga ilang linggo, depende kung gaano kabilis na nagawa yung NEP. Ito yung National Expenditure Program. Isusumiti ka agad dyan. Yan, Palagay mo na after 1 month. So July halimbawa, nagsalita ang Pangulo. After 2 weeks halimbawa, isinabmit ang NEP. Mula sa pagkakasubmit ng NEP na yun, Jen, pagtatalunan na yun, magsisimula yung budget briefing, ito na yung komite. Pagkatapos na mahimay sa mga komite, matagal din ito, ito ngayon ay pupunta sa plenary debates. Opo. Dalawang kapulungan ang gagawa nito, simultaneous ito. Sa mga tweet, sa loob ng 4 na buwan, pagtatalunan ang nilalaman ng NEP na to at dito mapoporma, dito ma-exercise yung sinasabi nating power of the purse. Yun. Kung paano ilalatag talaga. Pangkaraniwan na ang ating layunin ay maisalba, maproteksyonan, maipagpauna yung interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yun. Bakit pagdating na nung BICAM, Jen? Ayan na. Bakit 2 tao na lang ang mag-uusap at pagkatapos mag-iiba ang forma? Kagaya nga ng sinasabi nitong mga sumulat ng Luwakan Manifesto, paanong nangyari? Wala namang akap, bigla na lang dahil sa pag-uusap ng 2 tao. Nagkaroon. Ibig ba sabihin, yung ginawa naming pinagsikapan namin na pag-uusap sa loob ng 4 na buwan, 300 sa Kamara. 300 sa Kamara, 24 sa doon. Senado. Katapos-tapusan, 2 BICAM meetings, 2 tao lang nag-usap para palitan lahat ang nakasulat doon. Yun. Ito yung dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya sinasabi ko, Teka lang po teka lang. Ganyan po kalupit ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta na kung saan pag siya ay nakarating po ng Senado ay napakalaking pagbabago niyan. Dahil dito tinatarantado na po ang taong bayan, tinatarantado na po ang Pilipinas. Ng 2 tao, sino kaya yung 2 taong tarantado na yun? Ito po, pakinggan po natin Troy. malang na tumayo si Senator Ramy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? Kung kailan Yun, tapos na. Di ba? Nagawa na. Hanggang doon lang ba? Sasabihin mo ngayon na, may himala. Sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo binan. Isipin mo, naghanap pa siya ng naghanap pa siya ng CCTV para malaman niya kung sino ba yung nag-attend. Kasi sa akin palagay ka niya, the BICAM report was ratified viva voce. Ibig sabihin, ano lang. Salitaan lang po. Ay, who are in favor, say ay. Say Walang pirmahan. nay. Gusto niya makita kung sino yung physically present doon sa plenary. Hindi rin doon siya binigyan. Ang sabi raw nung namamahala ng CCTV, Madam Senator, because of the provisions of the privacy law, hindi ako papayag sa ganyang klaseng pangangatwiran, Jen. Maniwala ka sa akin. Naman. Hindi nila na-provide pala yung kopya ng CCTV kung sino-sino. Binabanggit pa niya ganito. Sabi pa niya, hindi ba parte ng ating custom and tradition na kapag kayang nilabas na yung nilabas na yung BICAM report na yan, pipirmahan natin lahat yan, miski na yung bawat pahina. Opo. Kasi pinirmahan lang nila kanya yung signature page, yung kaduluduluhan. Pero yung kasano po sa gilid, yung mga marginal spaces, pumipirma po yan. Yan po yung customary natin. Yun ang tradisyon natin. Bakit hindi po natupad yan? Okay, kung ako yun. Ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Para lang pigilan mo. Ngayon, ang ibig kong mayari rito, dahil sa tinitingnan ko, mali itong nangyaring ito. Maring ibito ng Pangulo yung hindi, yung mga kinu-question na binawasan, yung mga idinagdag na ito, maring ibito talaga yan. At karapatan ng Pangulo yun. Paano itong mga binawasan o kaya yung tinanggalan? So, ibig sabihin po, yung mga pag-aarte-arte ni Amy Marcos, isang fake. Isa po siyang fake. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya mga arte-arte dyan, kahit anong gawin niya mga ano-ano dyan, yung, anong tawag dyan, yung salasalita siya dyan, na kanyan-kanyan, bigyan niyo sa CCTV, fake lang yan mga ka-reaction, isang mga deception o tinatawag nating pambubudol.
magaling po talaga tong si Jaime Lacson. Ay, Marcos pala. Marcos, sorry. Marcos. Kaya nung nag-privilege speech siya, hinahanap ko doon sa parte na kanyang privilege speech. Dapat sana sinabi niya, kasi binabanggit niya yung Pangulong Bongbong. Kaya nga, kinausap ko na po ang aking kapatid. Yun. Ang ating Pangulo. Kaya lang po, nagpapatulong na ako sa inyo ngayon, sabi niya sa mga colleagues niya. Idagdag ko na po yung boses, idagdag nyo na po yung boses para marinig po ng ating Pangulo ang sumamo ng nating lahat. Yun. Hindi ba? Opo, oo. Eh ako hinahanap ko, kung ako, sasabihin ko sa kanya, Mr. President, pwede ba tumawag ka ng special session? Meron pang panahon eh. Halimbawa, December 26 o hanggang 27, ibalik po ninyo yung nawala po sa PhilHealth. Pwede pa ba ipatawag yun kung ng Pangulo? Oo naman. Yung BICAM. Ay, May power. Nakaresist na po kung di ba? Hindi nga, ibalik nga na para para tinanggal mo yung PhilHealth eh. Bakit mo tatanggalin ng PhilHealth? Opo. Kasi yung subsidy ng GAA, doon yun ang tatanggalin. Dahil nga meron na raw... Mga reserve fund po, sobra-sobrang pondo. Hindi reserve fund ang tawag nila eh. Unused 600 billion. Hindi unused yung reserve yun eh. Ayun. Nasa batas yun, kinakailangan meron siyang reserve fund na katumbas ng 2 taon. 2 taon na kanyang operational program. Para hindi mo magsak. Oo, kasi meron ka pang actuarian dyan na dapat gamitin kasi yung member i-cover mo eh. Matalino Meron talaga. kang insurance contract sa mga member mo eh. Yun. Na kapag ka kinailangan i-call ng members yun, dapat meron kang pambayad. Kaya nga nasa batas yun 2 years eh. Tama. Ngayon, hindi mo po pwedeng galawin yun dyan. Ayun. Kaya kailangan yung subsidy. Nandun lagi. Nandun. Saan mo kukunin yung ano? Paano yung sinasabi ng batas na merong nai-earmark mula sa alcohol at saka dun sa beverages? Yun ang usapan mga kareaksyon. Saan nilagay ang tinatawag nating syntax? 22 July 20. O yan, Saan nilagay? Saan po nilagay yung syntax? Tambalustos, Kilay, Mr. Kilay, Grace po, Saldico, saan nilagay yung syntax? Kaya nagwawala po yung mga militar. Kaya nagwawala po yung mga retired servicemen, nagwawala yung mga PMAers. Bakit? Saan nilagay ang syntax? So, di ba? Para sa kanila. Alcohol and beverages, 100%. Doon sa tobacco, 85%. Nung kita doon, sa 85%, Sa taxes. alisin mo lang yung 15% dahil may share yung farmer sa tobacco, ibabalik mo yon, ibibigay mo sa PhilHealth. Pag hindi mo nilagyan ng GAA portion yun, paano yung na-earmark sa batas na automatic na napupunta sa PhilHealth? Yun. Paano ngayon yun? Ibig mo sabihin, yun ang gagaling sa tabako, nanggagaling sa beverage at saka sa alcohol, hindi mo na ibibigay, nakalagay sa batas yun. Nakalagay sa batas. Lalabag sa batas. Pero yun ata ko, parang given na ata yun eh. Yung mga Kaya nga, syntaxes, saan mo ilalagay? Kung aalisin mo yung GAA, doon mo kukunin eh. Isasama mo doon yun eh. Yun ang enabling. Kasi parang ang punto ata nila doon kung hindi man nagbigyan ng subsidiya, ang tao, tuloy pa rin ang contribution, tuloy pa rin po ang pagkuha doon sa syntaxes. Oo nga, kailangan mong palakihin nga yun eh. Kasi 2 years nga yung katapat nun eh. Opo. Kung halimbawa sumobra yun, nakalagay din sa batas eh. Kung halimbawa sumobra na yun, dagdagan mo yung coverage ng member. Yun. Taasan mo. Doon mo ilagay. Ayun. O kaya, ibalik mo yung... O kaya, Babaan mo yung kanyang babaan contribution. mo yung kanyang contribution. Nakalagay sa Yun. batas eh. Nakalagay sa batas talaga yun. Ayun nga pala. Ngayon pala Kaya dapat ginawa. ang aking problema rito, ang concern ko rito, paano maayos yun? Hindi maayos sa simpleng bito lang. Mabibito mo yung mga wala rito talaga, tanggalin mo dahil kasobrahan yun. Nandun yung nga sinasabing BIP. Various infrastructure projects. Yun. Kung bakit yun palagi doon Very important ilalagay party list. ang karamihan ng pondo. Very important party list daw po yun, yung tingog. Yung tingog, wala stick yung tingog, maniwala po kayo sa hindi. Ang makapangyarihan po yung tinog. Tinog. Nakipagsabuatan siya sa PhilHealth, tsaka dito sa DBP, para mangutang sa DBP, at yung, ano ba, alam nyo, asawa po ni Tambalustos, yung leader ng tingog eh. Kinatambalustos yung tingog na yan.
Wala, stick isang party list na makapangyarihan. Parang super party list ba yan? Sabi nga natin dito, hindi ba nakatarget yung pangangailangan, yung interes ng bawat mamamayang Pilipino? Ba't binawasan mo yung mga agencies na palaging doon lang nakatutok? Lalong-lalo na yung mga marginalized. Dapat targeted yan, Kong. Oh. Tukoy mo Diba? dapat yan, Kong. Kaya Oo. dapat. Oo. Sana nakikinig ang Malacanang dyan. Ano? Meron naman siguro nakikinig. Oo naman po. Oo. Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Ah, Para po maiwas to ito. Kasi kailangan po talaga yung hindi po, yun lamang sinasabi nating consulta package dyan eh. Ah, na sinasabi, ng PhilHealth, sa oo. ngayon nata 1,700. Hindi po konsulta lang yung 1,700. Paano yung hospitalization? Paano yung laboratory? Paano yung professional fee? Hindi na ba natin isasaalang-alang yun? Kaya yung kwenta natin sa 10,000, baka mamaya kulang pa yun eh. Sa 5,000 na lang. At least may karagdagang 500 billion siguro. Yun ang idadagdag mo sa 600 million sapagkat yun ang contract liability sa insurance. Na hindi mo pwedeng tanggalin yung subsidy na manggagaling sa GAA sapagkat pati yung manggagaling sa tabako at saka sa alcoholic Merry Christmas, Tol. Pagpapatayan. Pero mga reaksyon na, meron tayong tawag dito, meron tayong tawag. Yun nga. ay, saglit lang, Kong. Ano ha? Medyo... mainit no? Nagpapalpitate ako sa mga... Hindi, tsaka, ang tanong pa, paano yung remedyo? Ano? Yung Ang remedyo, yung sinasabi ko, meron pang remedyo, meron pong natitirang panahon pa. The President should call for a special session para ibalik po yung nawala. Ayun. Hindi may babalik sana. ng line veto yan, Kong. Hindi niya i-line veto. Paano yung natanggal? Hindi mo naman, hindi niya may babalik. Dapat Wala siyang karapatang ibalik yun. Ayun. Ang Congress lang ang pwedeng magbalik. Dapat mag-BICAM. Kahit yung BICAM na lang, Kong, pwede ho yun. Hindi, i-recommit mo yung BICAM. Pagkatapos, mag-usap uli. I-revise. Kaya nga, kasi hindi naman magkakaroon ng marirecommit ang pagkatapos pagdidibatihan nila nang hindi nakasesyon ng Congress. Kaya ang Pasensya na po mga ka-reaction, meron tayong ka-reaction na tumawag. Nagme-Merry Christmas, no? So, pasensya na po. Merry Christmas! Tuloy! kailangan mo magtawag ka ng special session, Mr. President. Kaya pwede yung presidente. Kaya naman. May pangapangyarihan. Kahit isang araw lang. Ibalik ninyo yung ibalik niyo yung PhilHealth. Bagay, may... Tapos yung iba DepEd. tanggan niya para makukunti na lang ibibito ko. Halimbawa. Tapos ibalik nyo itong mga nakalagay ditong pinagtatanggal nyo. Itong DepEd, insertion na to, ibibito ko ito. Halimbawa. Madali yun eh. Pero saan mo ilalagay pagka binito Kaya mo? nawala na. Ayun. Oo nga. 6.3 trillion pa rin ang budget. Yung total, hindi naman nababago yun. Ganun pala yung Kong. Kasi kung magkano sinabit doon sa part ng NEP, Yun na yun. hindi na bababa. Maliban na lang kung mag-iba-iba na lang kung saan paglalaan. Mag-iiba lang talaga. Pero yung kabuuan, yun pa rin talaga. Kasi nga, yung power of the force sa amin, kaya nga kami yung maglalatag. Allocate. Kaya may problema pa nga dyan yung pinipilit kong provision kasi sa saligang batas nakalagay. Mag-allocate. Ang mag-allocate yan is exclusive sa House of Representatives. Ang sinasabi kasi, and the Senate can propose, Yun. concur. Yun. Mag-propose ka lang pero hindi ka pwedeng mag-impose. Ang nangyayari, nag-impose na 2 tao lang. Ito yung pinaka-ayaw ko. Ito yung anomalous eh. Bakit sa kabila ng pagtatalo namin ng 4 na buwan pagkatapos sa kadulu-duluhan, 2 tao na lang nag-usap at hindi rin alam ng membro ng BICAM. Kung ano yung usapan. Dapat pala, magpaliwanag din dyan si Senate President Jesus Cordero. Tapos hanapin natin yung BICAM ba na sa saligang batas. Walang BICAM sa saligang batas. Palaging ganyan kasi yan nangyayari. Yan ang gusto ko sanang ayusin eh. Anyway, kung saglit lamang, higop lang ako ng mainit na kape. Magbabalik pa po ang sa... Di po ba mga ka-reaction, napakaganda po ng mga sinabi ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na ipinaliwanag po sa atin, ipinaliwanag sa atin ng marahan. Pero sa simpleng pagpapaliwanag po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na bakit ang dami nating naiintindihan Bakit ang dami nating naiintindihan na itong 2 taong nag-usap na ito, kaya nilang palitan lahat ng mga napag-usapan sa Kamara at pagdating po dito sa BICAM yung NEP o yung National Expenditure Budget o program na sinasabi natin, mantakin ninyo, may sumingit, may lumusot. Balikan po natin si Aimee Marcos.
Si Jaime Marcos po, mga ka-reaction, kung tutuusin po, napakaganda po ng mga binitawan niya mga salita. Napakaganda po, napakasarap sa pandinig ng mga binitawan niya mga salita. Sa 17 senador, mga ka-reaction, 7 lang ang bumoto, 10 ang hindi boboto. Mantagin ninyo, yung palang 10 hindi bumoto, wala pa rin kapangyarihan yun. Wala pa rin kapangyarihan yung 10 hindi pumirma kontra dun sa 7 pumirma na kung saan, mga ka-reaction, tuloy pa rin ang kaligayahan ni Tambaluslos, ni Saldico, ni Grace po, tsaka ni Mr. Kilay. O, di ba? Ako si Mr. Kilay. Kilay. Pantagin po ninyo yan, ha? Tapos ito umirit pa eh. Umirit pa itong si Jaime Marcos eh. Ang sabi niya, ganyan ang hindi yan. Nabigay siya CCTV, gano'n, yan. Wala rin pala. Kaya sabi ni Senador Congressman Marcoleta, sabi niya, kung ako ang naroon, hindi pwede yun. Hindi ko palalampasin yung mga yan. Walang lalagpas sa finish line. Kailangan baguhin ang dapat baguhin, plansyahin ang dapat plansyahin, huwag munang dalin dun sa sa Pangulo. Ayusin natin dito. Wala, manggugulo ako. Yan ang sabi po ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Ibig po sabihin dito, sinuplak po si Jaime Marcos ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Yun nga lang, indirect suplak ang tawag dun. Indirect suplak. So, mga ka-reaction, mag-comment po kayo sa comment section kung anong masasabi ninyo dito sa mga ginagawa. Dito sa mga sarswela o mga palabas. Parang itbulaga ang dating. Binubulaga na lang tayo ng mga tarantadong ito na sa ginagawa nila. Mga ka-reaction, mantagin ninyo, DepEd, kinaltasan, marami pong ginawang katarantaduan itong mga inayupak na ito. Kaya naman, mga ka-reaction, huwag po ninyong kalimutang mag-react dyan sa comment section at baka makalimutan po natin, magpalakas po tayo. Ayan po, mga reaksyon, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Yan po ang ating silver play button na kung saan ay nakasulat dyan ang kanyang pangalan. Mga ka-reaction, meron po tayong pangarap na marating natin, makamit natin yung rurok ng tagumpay upang makuha po natin yung gold play button at may bigay po natin sa ating Pangulong Duterte doon sa Davao na personal akong pupunta doon at iaabot sa kanya. Kaya naman, mga ka-reaction, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nagpa-member, nagpakulay, sa lahat ng ating mga basher, sa lahat ng mga dilawan, pinklawan, loyalista. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong panonood sa ating channel. Syukran!